Wait lang yung live. Hindi kahit kuya kayo. Hindi na sa masbet. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Habang nasa kanilang daan patungong Emmaus ang dalawang alagad, sila'y nag-uusap tungkol sa mga pangyayari ng may kinalaman sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid nila ang kwento ng muling pagkabuhay, ngunit nagdududa sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay pananampalataya. Madama at maranasan nawa nila si Kristo na muling nabuhay. Sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia at pagkikisalo sa Eucharistia. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magkitayo po tayo lahat. Sa ng Ama, Anak, Anak, Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At mayroon. Ito misa para sa ating mapanalangin. Tapos gusto ko ipagdasal ko si Father Felix. Namatay siya kahapon sa Castillejos. Tapos yung apan na Columban Pari sa Myanmar at saka isang Columban Sisters para sa kanilang safety. Ang mga kabataan sa Diocese of Iba. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala
isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang inyong sambayanan sa pagkaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anit sa inyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagtiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nagsalita si Pedro sa ngalan ng mga apostol sa taong bayan. Sinabi niya na ang gawain at kamatayan ni Jesus ay naaayon sa balak na pagliligtas ng Diyos. Dahil tinupad ni Jesus ang utos ng Ama, siya ay muling binuhay at ginawang bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasyan na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa mga bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ganawa ninyong natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbatas. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayon pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, poon ang nangangalaga. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sa ikaliwang pagbasa, inialay ni Kristo ang kanyang sarili alang-alang sa ating mga kasalanan, kaya't handa ang Diyos Ama na magpatawad sa atin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iyay si Heso Kristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog na ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat. Poong Jesus, aming hiling, kasulat tayo liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakikilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay. Si Jesus ay tumayo sa kinanila, sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila, ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila ay bulto ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano kayo'y nagugulumihanan? Bakit?
naalingaan pa kayo. Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako na nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha. Tinanong sila, may makakain pa riyan. Siya'y pinyagan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama-sama pa ninyo ako, dapat matupad ang ahanang nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga akala ng mga propeta at akala ng mga awit, at pinuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kailangang magpata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una, late po ako, saka sorry po na namita ko sa shrine, tapos may tao gusto niya makumpisa. Kaya medyo mahaba yung kumpisa, kaya pasensya na po. Alam ba ninyo ang BTS? Maka mga kabataan alam nila. At saka yung Max Mine. Yung BTS ay Korean boy band. Yung pinaka popular sila, lalo na yung sa buong mundo talaga. At saka yung pitong lalaki, talagang guwapo sila, pero marunong makanta, pwede yung magandang yung performance sila din. At saka lagi sinasabi nila yung magandang beat, magandang message para sa mga tao, lalo na mga nahihirapan ng situation ng mga tao. Kaya yung sila, kumakanta sila ng Korean, pero nag-nominate sila sa Billboard, sa American chart sa USA. Pero kumanta noong 2014, kumanta sila ng isang song. Ang title ito ay Spring Day. Yung background ng kanta ay ang aksidente sa Korea. Noong 2014, April 16, umalis ang isang malaking bangka
mula sa Incheon Port sa Jeju Island. Nagpangka ang mga tao totally mga 450, including mga 320 high school students sa bangka. Noong dumaan ang bangka sa coastal area malapit sa Jeju, bigla nalubog itong bangka. Pero hindi gumawa ang mga politiko, lalo na yung former president. Tumahimik siya at saka wala siyang pakialam anong nangyari. At saka nagsinungaling sila, iligtas ang mga estudyante daw, pero hindi totoo. Kasekreto, pinilit ng mga konserbatibong politiko ang mga tao na tumahimik. At saka hindi pinansin ng mga politiko ang mga biktima ng mga miyembro ng pamilya. At saka hindi nila iniligtas ang mga estudyante. Kaya namatay ang mga estudyante, 258, at saka 10 teacher dahil sa kanilang greedy, dahil sa kanilang mga masasamang isipan. Nagkaligtas lang 78. Kaya nagalit ang mga tao sa gobyerno, lalo na former president. Tumayo ang mga tao, tinanong ano ang katotohanan. Sumindi ang mga tao ng Candelaria sa harap ng bahay ng presidente. Pero tumahimik ang former president. Ayaw niya magsabi. Kaya mga Koreano, yung impeached the former president for her corruption, na yun, ikinukulong siya dahil sa kanyang krimen. Pero ang problema ay nasasaktan ang mga tao, lalo na mga biktima ng mga pamilya. Tigilan ang kanilang buhay mula sa 2014 hanggang ngayon. Hindi namin alam ano ang katotohanan hanggang ngayon. Sinabi ng mga survivors, lalo na yung isang estudyante, nararamdaman ng mga survivors ang pagkakasala. Kasi sinabi ng isang estudyante, I came out alive, but my friends didn't. Nung pumisita ang Papa Francisco sa Korea para sa beatification of Paul Yun Ji-chung and 123 companions, narinig niya yung tragedy. Kinuha niya ang yellow ribbon para sa solidarity. Pero may lumapit sa kanya at sinabi, mas mabuti na alisin iyon. You should be neutral as the Pope. Pero sabi ni Pope, ako ay pari. Nararamdaman ko masakit ang puso ko. Kaya dapat lumapit ako sa kanila. And sinabi niya, where human suffering is involved, you can't be neutral. Kaya hinihingan ng mga biktima ng pamilya ng alala ang mga tao. Please don't forget. Bilang Kristiyano, mahalagang alalahanin natin ang ginawa ni Jesus. Sabi ni Jesus sa ngayong ebanghelyo, kinakailangan magpata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa
magmula sa Jerusalem kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Kaya nangmimisang-misang pare nang ipakita ang pag-ibig at pag-asa ng Diyos. Sa tingin ko kailangan natin matanong ang ating sarili tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Anong ibig sabihin sa ating buhay? Kasi ipinapakalo ng Diyos sa ating lahat ang pagmamahal niya. Minamahal tayo ng Diyos, kaya naging tao ang ating Panginoon. Pero sa tingin ko, sa totoo lang, hindi kailangan ng ating Panginoon maging tao. Hindi kailangan ng ating Panginoon mamatay para sa ating lahat. Pero ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang krus at pagdurusa niya. Kahit nakakamali at nakakasala tayo, nagiitapon niya ang ating mga kasalanan sa likod niya. At saka siyempre, lagi pinapatawad niya tayo. Kaya sa tingin ko dapat ipakita natin din ang pag-ibig ng Diyos sa ating mundo bilang Kristyano. Dapat gawin natin ang mabubuti sa ating mga kapwa. Nabubuhay ang Diyos sa ating mga puso. Kaya kailangan natin pakinggan ang utos ng Diyos. Kailangan natin manatili sa pag-ibig ng Diyos. Kasi tayong lahat ang mga saksi sa mga bagay ni Hesus Kristo. Kaya mahalagang alalahanin natin ang pag-ibig at pag-asa ng Diyos sa ating puso. Don't forget it. Amen. Sumasampalataya ko Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. tumulog tayo sa ating amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ama namin, hingging mo kami. Ama namin, hinihingin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming pamayanan upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapas sa amin upang paglingasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Sa ilang sandaling ng katahimikan, aming dinggin, dalangin ng iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ng aming pansariling kahilingan. Isama din po natin sa ating panalangin ang espesyal na intensyon ng Teresa Ferrer family,
Clarice Ann Ignacio. Pasasalamat sa biyaya ng buhay ni Bobet Garcia at sa mabilisang paggaling ni Ludwinda Williams, Derek and Rick Hardek Ampuni. Manalangin tayo. Ama, sa pamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatanaw kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sipo po tayo ng Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pahay natin ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng inyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng inyong anak na niloob mong aming ikatuwa na yun, ay papagtunghahin mo ng kalak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan na iyong ipinakiliwang ang pagkain ng Mesiyas, ang mahamong tupa na tumubos sa aming lahat, nakain walang humpay ang anak mong minamahal upang makasalot ang tanan. Sa piging ng inyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus, ipinakoy buhay lagi bilang handog, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nakupuni sa inyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang tukan ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinatisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kayo din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipapunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kinagawa namin na iyon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para panglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapunok sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamaharingapin mo ang inyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ani Bartolome na aming Obispuan ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na nahimnay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa inyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na magkasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kahit ng mahal ng Bibiyang Maria na Ina ng Diyos, kahit ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalukot-lukot sa iyo, may pagtiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagpabili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lahat at loob.
Hinihiling namin kami isasalan ng masama, pakalupan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lan ng kapahamakan. Samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalupa mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Mabigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng salibutan. Mapala ng mga inaanyayaan sa kanyang ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo.
Magsiluhod po tayong lahat. Orasyo Emperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Magsitayo na po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tungayan mo at lingapin ang inyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipakaloob mong kami maluwalhating makarating sa pakabuhay na matatampok sa amin sa inyong piling. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong tagnay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Bilang pakikisa po natin sa pagdiriwang ng 5 taong anibersaryo ng ating pananampalataya, inaanyayahan po namin kayong sabayan ng ating 500 Years Action Song. Kami hahayos ng iba't ibang dako, hatid ng iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namin lugod, lalaganap ang alab ng iyong misyon. Ang
sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito, maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang daang taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. Ang daang taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punda. Misyong kaloob sa ating puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami.